Amen. Ngayon po, tinatawagan ko po ang maghahayag ng mabuting balita. Walang iba kundi si Pastor Jaime Madenilla. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ng Pastor. Thank you, Kapatid. Praise God. Hallelujah. Handa na po ba kayo? Ang makinig ng salita ng Diyos? Hindi niyo po ba naramdaman yung presensya niya? Sa awitan pa lang po ng mimensahe ng Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Purihin siya. Dahil po yung tema ng ating mensahe ngayon ay tungkol sa pananampalataya. Sabi nga, faith and prayer is our vision of success. So yung pong ating topic ngayon ay talaga pong ay para lang po sa atin dahil andyan po ay siya magmimensahe. Po, sabi po ng awiting kanina, sabi niya, lahat ng nilikha ay magpupuri at lahat ng tunay luluhod, lahat ng labi ay magsasabi na si Jesus ay Diyos. Amen! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya po, dahil po talaga ang Diyos ay Diyos talaga na karapat dapat Diyos na nag-iisang Diyos. Kaya sabi niya, banal, banal, banal. Banal, tunay na banal. Totoo po ang Diyos ay banal. Matatagpuan po natin sa Revelation na yan pong mga awitin na yan ay nakasulat at yun po ang sinisigaw ng kanilang mga lingkod at ng mga anghel. Banal, banal. Magpakailanman, si Lord ay banal. Amen! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Kaya po, ang tema po natin na pag-aaralan natin ay tungkol sa pananampalataya. Ano po? Hallelujah! Bago po ako dumako sa mensahe na isko po na hilingin na pangunahan tayo po ng banal na Espiritu sa panalangin. Kaya manalangin po tayo. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Karapat dapat kang ang taas, hiwalatiin sa Panginoon, sapagkat ikaw, O Diyos. Amang banal na dakila, Diyos ng langit at ng lahat ng nilikha. Nakikita at hindi, ikaw po ang may lalang. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw po ang aming pag-asa. Ikaw po ang magsasalita sa harapan ito. Sapagkat ikaw ang magbibigay ng mensahe para sa ikalalakas, ikalalago, at para sa ikakarangal po ng iyong pangalan. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang ito. Samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu, ang bawat isang narito, upang ang iyong mensahe ay pumasok sa aming puso at ito'y may isang pamuhay. Salamat na Diyos. Alam kong ikaw ang mangunguna. Ako lamang, Panginoon, instrumento mo lamang. Daluyan ng iyong mga salita. Kaya ikaw, Panginoon, ang siyang nangunguna at ako'y nasa likod mo lamang. Salamat, Ama. Salamat din, Panginoon, doon sa mga awitin na nakakatats talaga. Tunay na ikaw dapat papurihan talaga, Panginoon, ng lahat ng nilikhang may buhay. Salamat, Diyos. Napakabuti mo. Kaya sa umagang ito, sa iyo namin pinagkakatiwala ang gawain ito mula sa simula hanggang sa matapos na ikaw, Panginoon, ang aming kasama. Salamat na Diyos po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi, Amen! Hallelujah! Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Ang teksto po natin ngayon ay matatagpuan po natin sa Hebreo 11:1, chapter 11, verse 1. Sabi niya, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Praise the Lord. Yung po yung pananampalataya. Inaasam natin yung mangyayari sa hinaharap. Hindi pa nga po natin nakikita, pero inaasam na natin na mangyayari. Amen po ba? Yung po yung pananampalataya. Naninindigan ka na mangyayari yung mga bagay na hindi mo nakikita. Halimbawa,
ang Panginoon, hindi mo natin nakikita. Pero naniniwala tayo na siya ay Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, ito na yung panahon. Ito na yung pagkakataon na tayo pong mga nilikha niya na may takot sa Kanya ay magpupuri. Hallelujah. Hallelujah. Kaya po, sabi nga po ng Bible, nalulugod si Yahweh na yung unang panahon, yung mga tao ay nananampalataya. Praise the Lord. Tayo po ba ay papayag na yung mga unang tao lamang ang nalulugod si Yahweh? Siyempre hindi po tayo papayag sapagkat tayo po mga anak Diyos. Amen? Palampakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya naman talaga na tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang may takot sa Kanya, kailangan po natin siya purihin sa ating buhay, magpakailang-kailanman hanggang tayo nabubuhay. Amen? Praise the Lord. Kaya po, ang pamagat ng aking mensahe ay sa pananampalataya, may pagpapalat at katagumpayan. Praise the Lord. Talaga naman po, na kapag ikaw ay mananampalataya, ay siguradong pagpapalain ka at magtatagumpay. At ito bilang po introduction, hallelujah, meron po akong tatlong karakter sa Biblia na bibigyan ng maikling kwento sapagkat ito pong tatlong ito ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng inspirasyon na para po tayo tumatag, lumakas sa ating pananampalataya. At yan po ay matatagpuan po natin. Una po ay si Abraham. Sino nga si Abraham? Siya ay masunurin kay Yahweh. Bakit po? Sapagkat siya sumusunod talaga. Sabi niya, nang sabihin sa kanya niya, lisanin mo ang iyong bayan na pumaroon ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Nagreklamo ba si Abraham? Hindi po. Di ba sumunod? Sabi niya, pararamihin ko ang iyong anak, mga apo. Hallelujah. At gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita, gagawin kitang dakila ang iyong pangsen. Dakila ang iyong pangalan. Naniwala po si Abraham, di po ba? At yun nga ang nangyari. Dahil sa kanyang pananalig, pananampalataya, kaya siya po ang naging ama ng pananampalataya. Kaya tayo po, mga kapatid, ay manitigan sa ating pananampalataya. Amen? Pangalawa po, ay si Ana. Si Ana, asawa ni Elkanah, ito po ay matagpuan natin sa aklat ng unang Samuel, chapter 1. Siya po ay, si Elkanah ay may dalawang asawa. At ang isa ay si Ana at si Penina. Si Ana ay walang anak at si Penina ay may mga anak. Kaya ang nangyari kay Ana, siya po ay laging umiiyak, nalulungkot. Dahil tinukot siya ni Penina dahil wala siyang anak. Kaya ang ginawa ni Ana, tumulong siya kay Yahweh. At ang sabi, hallelujah, sabi niya, buong pait siyang lumapit at lumuhod. At sabi niya, ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung pakikinggan ninyo ang iyong abang lingkod at ang iyong kahabagan, kung hindi ninyo ako pa mababayaan, sa halip ay pagkakalupa ng isang anak na lalaki, ihahandog ko sa inyo at hamang buwan sa inyo, nakalaan sa iyo at maglilingkod. Nangyari po, di ba? Purihin ng Panginoon. Kaya dito po, makikita natin na yung lahat na itong ipinapakita sa atin ng Panginoon ay isa itong napakaganda, napakalaking impact sa ating buhay bilang mananampalataya. Ano po? Isa pa po na pinagpala at ng Panginoon ay si Gideon. Si Gideon po ay ito ay pinakamaliit at mahinang angkan sa lipi ni Manasseh. Pero nilupig niya
ang mga Midianita sa 300 katao lamang ay napakarami ng mga Midianita. Hallelujah. Kaya nung mag-usap sa kanyang Panginoon, sabi niya, Lord, kaya ko po ba ito? Sabi niya, huwag kang matakot, kasama mo ako, tutulungan kita. Praise the Lord. Napakaganda po pinapakita ng Panginoon. Mamaya po, ipapaliwanag po natin bakit ito po yung naging pananampalataya ng tatlong ito. Hallelujah. Ngayon, dahil si Gideon ay talagang may takot sa Diyos, tinanggap niya po ito. Sabi niya, kasi nung makita niya maraming mga kalaban at napakarami talaga ng mga Midianita, tinawagan niya yung kanilang angkan, yung mga lahi ni Manasseh, Zabulon, at yung iba pa, ay nagsidatingan naman. Ngunit napakarami nila. Umaabot sila ng 32,000. Sabi ni Yahweh, napakarami nila. Bawasan mo. Sabihin mo yung mga takot, ay pauwiin mo na. At yung matatakot ay umuwi nga. 22,000 yung umuwi. Di meron pang 10,000. Hallelujah. Ngayon, sabi ng Panginoon, marami pa rin sila. Subukan mo sila, alusungin mo sa ilog. Ang uminom, na para bang luluhod o basta parang sa aso, ay ilabas mo. At yung makita mong iinom sa pamagitan ng kamay, na sinasalok, yung po ang itiram. Alam niyo po, ang natira ay 300 lamang. At yung po talaga yung pinadala ng Panginoon doon sa ngayon, nang siya ay mag-ahating gabi na, sabi na ni Yahweh, ni Gideon, pinaghati niya yung 300 sa 3 sulok, pinaghati isang daan. Ang sabi niya, titignan niyo ako, pag ako nagbigay ng hudyat, ay isa na lang kay Tikiros. Kaya may dala silang mga pakakak at mga banga. At nung maghahating gabi na nga po, ay nagtrumpita na sila sa hudyat ni Gideon at sabay-sabay silang hudyat ng pakakak at binasag yung banga. Alam niyo po ba nangyari? Nataranta ngayon yung mga Midianita. Hindi malaman kung anong gagawin. Akala nila yung napakalibo-libong mga takbuhan sila at sila ay nagpatayan. May ginawa po ba yung mga lingkod ng Panginoon? Wala. Nagpuri lang. Nagbigay lang ng tulog ng pakakak at sinisigaw. Tabak ni Yahweh! Tabak ni Yahweh at ni Gideon. Purihin ng Panginoon. Mga kapatid, ito po yung nais ipahiba sa atin ng Panginoon. Ngayon, hallelujah, ano po ba ang revelasyon sa atin ng Diyos o pahiwatig sa mga narinig natin mensahe nila? Dito po tayo magpupokus sapagkat tama na yung tatlo po nakita natin may pananampalataya pero iba-iba po yung kanilang alibin ng pananampalataya. Iba si Abraham kasi doon siya nindigan sa pananampalataya. Si Ana, nag-focus siya doon sa panalangin at ibinigay. At si Gideon ay sa pakikipaglaban at nagtagumpay. Amen po? Kaya nga po yung topic natin ay prayer is our great source of success. Kaya talaga po na talagang dahil sa panalangin, dahil sa ating pananampalataya, ibibigay ni Lord. At ito na nga po yung halimbawa, yung tatlong ito. Hallelujah. Kaya po, binigyan ko po ng 3 puntos ito, sabi niya ito, unang puntos po, hallelujah, pagtitiwala at pananampalataya. Sa mga awit, 115 verse 11, sabi ito, kay Yahweh ay magtiwala, kayong may takot sa Kanya. Siya ang iyong sanggalang kung tumulong laging handa. Amen po? Hallelujah. Kaya mga kapatid, yung pagtitiwala natin, yung pananampalataya natin ay huwag mawala. Dahil yun po ang napakahalaga. Binigyan tayo halimbawa ni Abraham na isang tunay na mananampalataya at naging ama ng pananampalataya. Kaya kailangan po natin tularan ito. Hallelujah. Kung meron man pong mga problema
At kailangan natin na i-declare na kailan mawawala po. Kayang-kaya niyan po. Kaya kailangan po natin yung ariin natin na yung mga bagay na mga binibigyan natin ay ariin na natin natanggap na. Amen po. Kaya nga sabi nga po dun sa ating teksto na ang pananampalataya ay paninindigan sa mga bagay hindi natin kita. At mangyayari yung mga inaasahan natin. So, ibig sabihin, inaasahan natin na tayo po ay magtatagumpay. Lalo na sa ating pananampalataya. Amen po? Hallelujah. Kaya nga, kung may tiwala tayo kay Yahweh, sabi ng awit, at may takot sa Kanya, ay talagang magagawa mo po yun dahil ito po ay pinag-aalian. At ang lahat ng mga gagawin mo ay tumpak sapagkat may nagtuturo sa iyo. Amen? Hallelujah. Kaya, si Lord ay totoo. Kung siya'y nangako, mangyayari, wala siyang sinabi na hindi natupad. Amen po? Hallelujah. Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya, sa totoo lang po, ang pinakamahalaga talaga ay pananampalataya. Kasi sabi ni Jesus, huwag magulimiyadan ninyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos at magsisampalataya kayo sa atin. So napakalaga po ang pananampalataya. Amen? Hallelujah. Pangalawa po, na puntos ko ay tumutugon sa panalangin. Amen. Dahil talaga po ang salita ng Diyos ay talagang totoo at tunay. Sabi po, diba sabi nga, Jeremiah 33:3, sulat ko. At talaga po kapag ikaw tumawag, ay si Lord ay tutukong kaagad. At siya po ay magbibigay po ng mga bagay na hindi natin nakamang-amang kabilang-bilalas. Hallelujah. Kaya ganun po talaga. Kailangan po natin ay maniwala at tanggapin natin. At manampalataya po tayo at manalangin na bukal sa puso, mangyayari. Katulad po ng ginawa ni Ana. Di po ba? Siya ay laging lumuluha. Umiiyak. Dahil siya po yung parang tingin niya abing-abing. Ano ginawa niya? Tumulog. Kaya at ano nangyari? Tinubo naman po siya. Di po ba? Ganon din po tayo mga kapatid. Kailangan ay yung pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay makita sa ating buhay na manifest nang sa ganun makikita na talagang tunay na kayo nga ay mga anak ng Diyos. Kaya nga po, kung tayo po ay tunay na talagang bukal sa puso yung ating panalangin, kung may mga problema, itulog natin kay Yahweh sapagkat siya lang ang solusyon. Sabi, in every crisis, yan ang answer. Diba? Jesus Christ is the answer. Hallelujah. Kaya, talaga pong kailangan po natin na talagang panghawakan yung ating pananampalataya. Kristo. Kailangan tayong lumapit na may pagpapakumbaba. Dahil yung po ang tunay na paglapit natin. Hindi tayo titingin ng Panginoon kung tayo ay nagpapataas. Di po ba? Kailangan meron talagang pagpapakumbaba. Lumulu, umiiyak, lumuluha. Na talagang nakikita na doon. Di ba na nga po si Lord hindi pababayaan ng diwan? Mangungusap siya sa iyo. Huwag ka na mag-alala na. Hallelujah. Tutugunin ko ang iyong problema. May sakit ka, pagagalingin ka. May problema ka sa mga bills, ipoprovide ng Panginoon. Nasa ospital ang anak mo, pamilya mo, pagagalingin, po-provide ng Panginoon. Amen po? Balak po natin ng Diyos. Hallelujah. Nakakabuti na po. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos po kailanman ay hindi nagsinungaling. Yan po ay nakikita ayon sa ating pananampalataya. Kaya kung ano ang pananampalataya, yung po ang mangyayari sa iyo. Amen po? Hallelujah. Kaya nga, si Jesus lang ang kasagutan ng lahat ng ating mga problema at pangangailangan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At number 3 po,
ay pinagtatagumpay ni Yahweh ang kanyang mga anak. Totoo naman po, kung tayo mananampalataya, ay lagi pong tagumpay. Ano po? Sabi ng John, 1 John 5:4, sabi niya, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, napakalaga. Pagkakunan natin ang ating sarili tayo. Ganyan po tayo. Dahil sa ating pananampalataya, nagtagumpay tayo. Bakit? Si Jesus Christ ay nasa inyo. Kailanman, hindi kayo iniwanan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ito na po yung pagkakataon na yung ating mga buhay ay ibigay na natin sa Panginoon. Maglingkod na po tayo. Dahil ang panahon po ay may ilo lamang. Marami nangyayari sa ating bansa na kung hindi po tayo maging aware, baka mapansin natin napahamak na tayo. Kaya kailangan po manindigan tayo sa kanyang salita at panghawakan kung ano yung nababasa natin, kung anong naririnig natin, ay gawin po natin. Dahil yun ang gusto ng Pag-Diyos. Yung makita na ikaw talaga ay nananampalataya at tumutupad ng kanyang mga utos. Kapag mahal ng Diyos, yung mga sumusunod. Diba? Sabi nga ng John 14, sabi niya, ang umiibig sa akin, ang tumutupad ng aking mga utos siya umiibig sa akin. Amen. Kung tayo po ay mahal natin ang Diyos, tutuparin po natin ang kanyang mga salita. Amen. Kaya mga kapatid, ito ang napakalaga. Yung kanyang salita na huwag mawala sa ating puso't kaisipan. Dahil po yung babalikan ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Hallelujah. Kaya sabi nga ng Revelation chapter 3 verse 11, kung yung kamay sabi niya, ingatan niyo kung anong nasa inyo. Sapagkat yun ang babalikan niya. Na huwag maagaw ni naman. Dahil yun po yung atin. Kaya huwag natin ipapaagaw. Kasi ang mga agaw ngayon, walang iba si Diablo. Kaya huwag po tayong papayag na tayo ay maagawan ng ating mga gantimpala. Amen? Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, ito na po yung pinakamaganda na portion ng ating buhay, yung pong pananampalataya. At manindigan tayo sa ating mga natutunan. Kaya nga, sabi nito, sabi po ng John din, 15:7, sabi niya, kung kayo'y nananatili sa akin at ang aking salita ay manatili sa inyo, anuman ang ninyo ay ipagkakaloob. Mga kapatid, ito po yung hiningi natin sa Panginoon, pagkakaloob, kaya tayo po ay maging matagumpay. Kaya wala po tayong mag-alala kung anuman yung mga pakikipaglaban natin. Kasi tayo rin po ay may laban. At ang laban po na yan ay mga kahirapan. Laban sa mga karamdaman at mga karamdaman sa kawalan. Yan po ay mga laban. Ano po ang gagawin natin? Tumulog laban lang tayo sa Panginoon. At siya po ang kikilos, siya ang gagawa ng paraan sapagkat siya ng Diyos. Hallelujah. Meron po bang ama na nagpabaya sa kanyang anak? Di po ba? Wala. Literal. Sa atin, meron tayong mga anak. Hallelujah. Nakita mo, gagihirap siya. Yung kapos, meron ka naman. O diba, isinisya mo, anak, huwag ka na mag-alala. Ito, natulungan kita. Kahit nangawala, gagawa ka ng paraan dahil mahal mo siya. Ganon din po ang Diyos. Ang Diyos po, bilang Diyos, ay kailangan po talagang makita lang yung ating pananampalataya sapagkat siya tutubog ng lahat ng mga bagay. Amen po? Hallelujah. Siya po yung ating Ama. Siya may-ari ng lahat ng bagay. Bakit ka nag-aalala? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ito na yung para mapagtagumpayan natin yung ating mga laman. Manalig lamang tayo sa Diyos. Sabi ng awit, siya lamang nag-isa, walang kapares. Hallelujah. Dahil siya ang ating Diyos. Kaya purihin ng Panginoon
talagang napakabuting. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, hindi tayo pababayaan ito. Kung ano man yung naranasan natin kahirapan, mga para tayong wala nang, para nandun na tayo sa diin, lumapit lang tayo sa Panginoon. Sabi niya, Exodus 14:14, ipaglalaban kayo ni Yahweh at ipagtatanong. Sapagkat siya ang Diyos. Diba? Sabi niya, kung si Jesus ay kasama niyo, sino pa laban sa inyo? Wala na. Amen? Dahil po tayo ay mga anak ng Diyos at mananampalataya, hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan, sapagkat may Diyos tayo na pinaglilingkuran, na magagay sa atin sa tamang landas. Amen po. Hallelujah. At sa conclusion po, hallelujah, nagbibigay po ng lakas ng loob ang pananampalataya. Bakit po? Dahil nga doon sa narinig natin, mga nabasa natin. Halimbawa lang po si Joshua, sabi doon sa aklat ng Joshua 1, sabi niya, tandaan mo ang bilin ko. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, huwag kang maglulubaybay, huwag kang iinang loob. Sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos, sabi niya, ay kasama mo saan ka man pumaroon. Amen po ba? Hallelujah! Kaya mga kapatid, huwag kang mag-alala, si Lord Jesus ay kasama ninyo. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Bilang application sa ating buhay, kailangan po natin gawin po kung ano yung tama, ano yung nararapat sa atin, yung narinig natin, i-apply natin sa buhay. Nang sa ganun tayo po ay makalalakad, nang ayon sa kanyang kalooban, na masaya, may kagalakan, at matagumpay. Amin po ba? Kaya purihin po natin si Yahweh, ang Diyos ng buhay. Salamat po sa pangalan natin. Amen. Bago ako manalangin. Hallelujah. Salamat sa pagyakas mo. Yes, so God, for Lisensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para sa'yo. Nararapat ka sa pag-uwi, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dahilain, magpakailanman. Nararapat ka sa pag-uwi, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa pag-uwi, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa pag-uwi, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. God, sarap dapat kayo sa Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Napakabuti. Karapat dapat kang itaas ang iyong dakilang pangalan ng Lord. Dapat, sapagkat ikaw ay nag-iisang Diyos sa aming mga buhay. Kaya salamat Panginoon sa umagang ito dahil tinuruan mo kami na kami po ay matuto lumapit at manampalataya sa iyong mga ginawa. Dahil ikaw ang aming tinitingnan na halimbawa kung kaya kami Panginoon ay nananatiling, nananalig, nanampalataya sapagkat ikaw ang Diyos. Salamat Panginoon dahil kami po ay talagang
Kaya sa bagong ito Panginoon, dahil namin sa ikakawag ng dahil salamat ito. Dahil salamat ito. Sa ating pagkakatawitan natin ng Diyos, nararapat niya sa pagmuri, luwalhati at magsamba. Nagsusig kahit ang tirahin, magpakailanman. Nararapat niya sa pagmuri, luwalhati at magsamba. Tataas ang ngalan mo, tataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Purihin ka. Purihin ka magpakailanman. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po. Ako na po kayo. At tayo po ay dadako naman sa pangalawang bahagi ng ating pan, yung Holy Communion. At sige po. Hallelujah.